sa kabila ng kanilang sakripisyong ibinibigay. Kulang pa rin ang bilang ng mga jail nurse sa ating mga kulungan. Kahapon, nag-health consultation kami. Sa BJMP facility na ito sa QC, 28 sa bawat shift ang kailangang jail nurse para matugunan ng husto ang pangailangang medikal ng mahigit 3,000 PDLs. Malayo ito sa nag-duty ngayong 7 jail nurse sa kada shift. Kaya apela nila, sana maipasa na ng ating mamabatas ang Magna Carta para sa mga nurse sa bansa na matagal nang nakabinbin sa Kongreso. Ano sakit mo, kuya? Ayon kay Howard Catton, Chief Executive Officer ng International Council of Nurses o ICN, nakababahala na base sa datos na kanilang nakukuha, lumulobo na ang shortage ng nurses sa buong mundo. Kasama na rito ang Pilipinas. A country without nurses will end up with no health care. People will have to take on responsibility themselves for their health care. That will have an impact on their lives, their fulfillment, their ability to live full and productive and active lives. Minsan na nating nakita ang kahalagahan ng mga nurse noong COVID-19 pandemic. Guys, lagyan nyo ng ano? At para kay Nurse Mac, doon niya nadama na hindi biro ang sakripisyong ginagawa ng mga nurse sa bansa. Ayon kay Nurse Mac, malaki ang ipinagbago ng kanyang pananaw sa mga pasyenteng inaalagaan niya dahil sa kasagsagan ng COVID-19 noong 2021, siya mismo ay naging pasyente. Paano binago nung karanasan mo sa COVID, yung paano mo tingnan, itrato ang PDL? Sobrang laki po ng impact ng sir dyan nung naramdaman ko po na ako po yung pasyente. Stress, mental, emotional. Lalo na po yung mga nakakulong natin na ating kliyente. May nilalagnat, may nagtatae. Ilan? Iba po yung stress nila eh. Parang kami, pag naglalakad kami, pag nanghihingi sila ng gamot, parang doon lang eh, yung maabutan mo lang sila ng gamot, sir. Mapangiti mo lang sila, sir, salamat po na nabigyan nyo kami, natulungan nyo. Yun lang, malaking ano na sir eh, malaking impact ngayon para sa kanila eh. Ma-feel nila na kahit ganun sila, priority sila, sir. Lalo na doon sa mga PDL na walang bisita. Pero sa kabila nito, isa pa rin sila sa mga pinaka-naiiwang sektor kapag hindi raw naagapan ang patuloy na pagbaba ng bilang ng mga pumapasok sa field ng nursing. Maaring mauwi raw ito sa isang medical crisis. Ang pasyenteng PDL na isinugod sa ospital nabalik na makaraan ng halos 2 linggo dahil bumuti na raw ang kanyang kalagayan. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.